hindi hadlang sa success ng isang tao yung pagiging hirap. Nasa'yo lang na maging determinado ka kung ano yung ginagawa mo. You have the perseverance, you have the patience and the diligence para maging successful ka sa buhay. You know, there's really something about success stories na nakakaanteg sa ating mga puso, especially when we learn about the hardships bago ang success. And for today's episode ng Iba Rin, atin namang alamin ang kwento ng buhay ng Municipal Trial Court Judge ng Tublay Atok Benguet, Judge James Abalos Fernandez. Magandang araw po, Judge James. Kamusta po kayo? Magandang araw din rin, and magandang araw sa lahat. Sir, you were born in Kalinga, no? So doon ka pinanganak. Can you tell me about your childhood? Kamusta naman ang paglaki ng Sir James? Pinanganak ako sa Kalinga, Tabuk, Kalinga. Normal naman yung life ko as a child doon sa amin. Lalo na nung buhay pa si Papa. Pero nag-iba yun nung namatay na siya kasi naging hard na yung life namin. Parang nag-iba yung buhay ko noon nung namatay si Papa. You were 10 back then. Pang-ilan ka po ba? Ilan po kayo magkakapatid? And pang-ilan po kayo? Yes. 9 kaming magkakapatid at ako yung bunso sa amin. So, I was 10 when Papa passed away. And yung doon ko na-realize na mahirap talaga yung buhay namin. Kulang yung kinikita ni Mama sa pagtitinda. Kasi si Mama, nagtitinda lang siya ng ng mga kakanin, yung mga lutong ulam, mga ganun. Nakita ko na kulang yung kinikita niya, so nag-isip ako ng paraan para makatulong. And yun, nagtinda ako ng ice candy. Candy, para makapag-aral ka rin po. Oo, para makatulong sa pamilya, kay Mama, at saka panggastos na din sa eskwela. So, at that early age, 10, parang talagang nagbanat ka na ng buto kasi 9 kayong magkakapatid. Can you cite po an example or situation na talagang nasabi mo noon na parang, grabe, kahirap ng buhay. Parang kaya pa ba? Mag-aaral pa ba? Oo. Yun, yung buhay namin, wala kaming kuryente. Kailangan mong mag-igib sa poso na napakalayo. Yun yung buhay namin noon. And na-realize ko din na wala kaming masyadong ulam, mga kinakain, mga ganyan. Kailangan talagang maghanap buhay si Mama. Yung mga paninda niya, kailangan niyang ipalit sa bigas. Yun yung namin. Kaya talagang nakita ko na mahirap yung buhay namin. Paano ka po nakapag-aral ng, siyempre, elementary, high school? Oo. Yun, yung sa pagtitinda din, doon kami kumukuha ng panggastos. And then, nag-working student ako, lalo na nung high school. And then, college, nag-working student din ako. Yun yung paraan ko para mag-support
suportahan yung aking pag-aaral. Sir, balik tayo dun sa pagtitinda mo no, ng ice candy. Paano mo yun minamanage? Kasi pag 10 years old ka or 11, kahit hanggang 14, 13, dapat naglalaro ka, nag-i-explore. Paano yung takbo ng buhay, ng araw-araw na buhay mo noon? Oo. Habang walang pasok, mga ganun, doon ako kumukuha ng paninda ko. And then, pag merong mga dumadaan na mga sasakyan, pag nag-stop sila, doon ako nagbebenta ng ice candy. And Saturday, Sunday. Nag-ask ka naman po noon na, bakit kayo ganito ang buhay namin? Bakit ganito? Meron naman na nakita ko naman na humingi din naman ako ng tulong. Pero nakikita ko din yung sa pamilya ko. Kasi yung mga kapatid ko maagang nag-asawa. Wala naman akong maasahan. Kaya kailangan kong magpursigi para makapagpatuloy ako, makapag-aral. Ano yung itinatak ng kahirapan sa isipan mo talaga para magpursige? Isa yon sa mga naging motivation sa akin na mag-aral na mabuti. Kasi ayaw ko nang maranasan yung hirap na naranasan ko sa akin. Yung pagiging mahirap naman ay hindi naman palaging nandyan. Hindi naman kung ikaw ay pinanganak ng mahirap, ay mahirap ka na talaga. So, nasa'yo na din yun na para maging successful ka sa huli. Nung high school ako, nagbebenta kami ng mga ice candy, barbecue, yung nag-iihaw kami ng barbecue. Halo-halo pag summer. And sa college naman, nag-working student ako sa school as sa student assistant sa library. And then during summer, nag-ano ako sa DOLE for the special program for employment of students. Yung SPES na sinasabi, diba, summer job ng mga students. Doon ako namasukan pag summer. Bago start ng klase, namasukan ako sa isang grocery as bagger. Yun. So, 7 a.m. pumupunta ako doon hanggang 9 a.m. 10 o'clock yung klase ko. So, yun yung way ko, yun yung routine ko noon, daily yan, nung nag-aral ko ng college. First year, college ako. Talagang gusto mo mag-aral? Gusto ko talagang mag-aral. Para makaaral talaga? Makaaral. Kasi, ang isang motivation ko na lang is, gusto kong bigyan ng magandang buhay yung mother ko. Sa siyam namin magkakapatid, siya talaga yung nagtaguyod sa amin. Na palakihin kami ng maayos, bigyan kami ng magandang buhay. Kaya yun ang gusto ko din na pag ako makapag-aral, makapagtrabaho, maibigay ko na din sa kanya yung magandang buhay. So nakikita mo noon na hirap umiiyak na yung mami mo? Talagang naririnig ko din na palaging tumatawag siya sa Panginoon na ganyan, humihingi ng tulong. So, yun yung nakikita kong mga para next, pag ako naman, hindi na yung mamroblema pa. Bakit po kayo nag-abogado? Paano naman napunta sa pagti-take off ng law? Na-realize ko na gusto kong maging abogado nung nakita ko yung sa pamilya ko na merong pang-aakit. So, meron kasing problema, naging problema yung kapatid ko noon. Nagkautang siya, and then, yun nga, hindi siya nakapagbayad. And then, yung nagpautang sa kanya, parang tinitreat siya. At that time, college pa ako noon. Gusto na nilang kunin yung bahay namin. Yun yung pambayad daw sa utang ng kapatid ko. So, yun yung nag-research na ako noon, parang ganyan. Pwede bang ganun na kukunin yung bahay ninyo para sa utang?
wala namang pinirmahan, wala namang mga dokumento na nagsasabi na talaga. So, parang yun yung parang nag-motivate sa akin na gusto kong ipagpatuloy para hindi lang yung sa pamilya ko, yung matulungan ko, kundi yung ibang mga tao na nangangailangan talaga ng abogado, yung magtatanggol sa kanila sa mga mapang-api. Hindi nakuha yung bahay namin. Kasi pinagtanggol ko talaga na sabi ko, wala yan sa batas. So, naging ano na din naman yung creditor. Napakiusapan namin. And sabi ko sa kapatid ko, bayaran na lang yung utang. Kano naman nakahirap ang law school, sir? Yung oras mo talaga ang kalaban mo pag nag-aral ka ng law. I am a working student. So, from 8 a.m. hanggang 5 p.m. And after that, 5:30 kaagad yung klase. Pagpasok mo sa classroom, ikaw ang tinawag, pawis ka pa. Alam mo yung mga ganun na situation na hindi ka makasagot kasi wala kang time na magbasa. Yun. So, ang ginawa ko, double time na lang. Pag gabi, after class namin, mga 9:30, tapos yung klase namin, 10, 11, nasa doon na ako nagbabasa. So, there was a fear na parang, baka hindi na umabot. Di ba may mga ganun, sir? Ano yung mga naisip mo nung habang ginagawa mo lahat ng paghihirap na to, ano? And syempre, inspiration mo yung mom mo. Ano yung mga naging fears mo nun? Oh, yun yung isang fear ko na baka yun nga, mawala na siya, mga ganyan na hindi ko pa na ibigay sa kanya yung magandang buhay na pinapangarap ko para sa kanya. And ano din naman, nakita pa naman niya ako na magmarcha and pumasa sa law, sa bar examinations. And sinamahan pa din naman niya ako na mag-take ng oath ko. So, after a year, doon na siya binawian ng buhay. So, yun yung mga ano ko na parang nagkulang ako. Yun lang, yung ano, na hindi pa niya masyadong naranasan yung magandang buhay. Naiyak. Naiyak naman ako sa iyo, sir. Oo. So nung, alam mo yun, sir, yung kung kailan mo na naabot, no, yung gusto mo, yung pwede ka na mag-provide, tapos nawala siya. Pero, bago tayo pumunta sa pagiging judge mo, sir, nung mga times na yun, ano yung gusto mong sabihin na sa mom mo nung time nga na nawala na siya? And then, you're there na, naabot mo na yung mga gusto mong gawin. Palagi ko naman sa kanyang sinasabi na para sa kanya lahat ito. Yung pagiging CPA ko, yung pagiging abogado ko. At sana itong pagiging judge ko. Sa kanya ko talaga binibigay lahat. Yung para sa kanya lahat. Ng mga pagsasakripisyo ko din. Sa lahat ng hardships mo, sir, ano sa tingin mo yung natutunan mo sa buhay na dapat malaman din ng ibang mga nakikinig sa atin? Yes. Yun nga, hindi hadlang sa success ng isang tao yung pagiging mahirap. Nasa'yo lang na maging determinado ka kung ano yung ginagawa mo. Maging you have the perseverance, you have the patience and the diligence para maging successful ka sa buhay. And of course, kailangan din natin palagi yung humingi ng tulong sa Panginoon na ikaw naghihirap ka ngayon, andyan siya, nakikita niya yung paghihirap mo at tutulungan ka. So if you can talk to your 10-year-old self, yung batang nagbibenta ng ice candy, anong gusto mong sabihin sa kanya?
siguro sasabihin ko lang sa kanya na ginawa niya yung nararapat niyang gawin. And yung pagsasakripisyo niya ay may pinatunguhan. And yun din yung gusto kong ipaabot sa lahat ng mga nakakapanood sa atin na maniwala ka lang. Kung mayroon kang ambisyon sa buhay mo, ipagpatuloy mo yan. And kailangan lang natin talaga na ipursige kung ano man yung gusto natin sa buhay. And yun, with the help of our Lord, matutupad kung ano man. Ano po yung gusto mong iwan sa kanilang inspiration, and what do you want them to remember about you when they hear your Ako gusto kong maging hukom na iginagalang ng mga tao, na yung mga desisyon ko ay base sa batas, base sa ebidensya. At gusto ko na kung marinig nila yung pangalan ko, ay ito si Judge. Siya ay isang judge na tapat at talagang walang kinikilingan. Thank you so much po, Sir James, sa inspiration na ibinigay niyo po sa amin. Sir, maraming salamat po sa pag-share. Alam mo, very short man itong kwentuhan natin. Parang sumama ako dun sa journey mo ng life up until here sa success mo. And I can say na talagang deserve mo kung ano yung iyong natatamasa ngayon. And I hope marami ka pang ma-inspire ng mga tao. Thank you very much for the opportunity. Thank you so much po, Thank you. sir. Salamat po. Grabe, nakakaiyak. Naiyak ako dun. You know, in life, sabi nga nila, no, kapag pinanganak kang mahirap, nasa iyo din kung mamamatay kang mahirap. Pero kay Sir James Abalos Fernandez, talagang pinatunayan niya na walang hirap ang pwedeng makapigil sa isang pangarap. Kung gusto mo itong abutin, sino man ang iyong inspirasyon, basta't gagawin mo ang lahat para maabot ito, makakarating ka kung saan mo gustong mapunta. And sa episode na ito ng Iba Rin, grabe, nakakaiyak, pero marami akong natutunan na naway natutunan niyo rin. Sino pa kaya ang susunod na magbibigay sa atin ng mga inspirasyon sa buhay? Alamin yan dito sa Iba Rin.